Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Nalamunin ang mga panganak ko! Hindi ko ipahihintulot! Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Hindi mo sinakmal ang sanggol! Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nakita ni Gadon sa kanyang pagpunta sa plantasyon si Tandang Diabla o si Negra Diabla. Dahil dito, sinabi ni Gadon kay Ador na baka may kakaibang nilalang o engkanto ang matandang babae. Samantala, kinumusta naman ni Artemis si Ivana. Ibinahagi ni Ivana na maraming bagay ang hindi niya maunawaan. Nalilito siya sa kanyang nararamdaman at mga naiisip. Napansin naman ni Artemis ang tila kakaibang kalagayan ni Ivana. At ngayon, pakinggan ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Oh. Bakit kaya hindi niya sinasagot ang tawag ko? Pwede naman sana siyang magpaliwanag kung anong nangyayari. Pero, paano kung totoo ang sabi ni Mama na meron siyang tinatagong lihim? Bahala na siya. Ayaw niyang magsabi ng totoo. Baka puro palusot lang yan. Ay, malapit na ako sa farm. Dapat nakahanda na si Ador. Kung hindi, lagot siya sa akin. At si Diabla,
Ano naman kaya ang ginagawa niya doon ngayon? Kumusta ka na, Ivana? Mabuti naman, Artemis. Siya lang kasi. Oh. Ano yun? Sabihin mo, nakikinig ako. Ewan ko. Parang may kulang. O baka naman hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko. Anong kulang? Hindi ko masabi. Parang iba ang iniisip ko sa nararamdaman ko. Ano yun? Parang litong-lito ako. Wala akong malinaw na direksyon. Baka naguguluhan ka lang. May problema ka ba? Wala naman akong problema. Wala naman akong dapat problemahin. Maayos naman ang kalagayan ko dito. Wala na akong dapat hanapin. Pero parang may gusto pa akong hanapin. Di ko lang alam kung ano. Paano yan? Alam kong nananaig ang tunay niyang pagkatao. Oh, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Wala naman. Anong masasabi mo sa mga sinabi ko? Parang may bumabaghabag sa'yo. Kailangan mong magpahinga at maglibang para maibsan yung bigat ng kalooban mo. Siguro nga. Siguro magpahinga na lang ako dito sa bahay. Sandali lang. Tatawagan ko si Riani. Siya ang kasama mo para mamasyal. Si Riani? Ang ina ni Amar? Oo, siya nga. Siya ang kasama mo sa pamamasyal. Ako nang bahala sa gastusin ninyo. Sige. Gusto kong makasama si Riani. Lalo na kung sasama din si Amar. O sige, tawagan mo na. Si Ammar? Oo. Bakit parang nagulat ka? Wala naman na. O sige, tatawagan ko si Riani. Sana wala siyang lakad para makasama ka ngayon. O sige, tawagan mo na. Sabihin mo, isama niya si Ammar, ha? Sige. Sabihin ko. Okay, sige. Maghanda na ako. Alam ko na. Si Ammar ang hinahanap ni Ivana na hindi niya alam. Pero malalaman din niya sa tamang panahon. Nakabihis si Ivana. Parang may pupuntahan siya. Napakaganda pa rin niya kahit medyo may edad na siya. Pero bakit hanggang ngayon? Nagdadalawang isip ako. Totoo kayang magkapatid sila ni Sir? Ayan, nakita niya na ako. Marlon, magandang oras sa'yo. Ganon din sa'yo, Ivana. Ganyan dapat. Lagi kang masaya. Mukhang may lakad ka yata. Oo, mamasyal kami ni Riani. Pero mas masaya siguro ako kung kasama rin si Ammar. Ganun ba?
Maganda kung lumalabas ka rin minsan. Mabuti yan para hindi ka palaging nakakulong sa bahay. Ganon nga ang sabi ni Artemio. Siya pa nga ang nagsabi na mamasyal ako para mawala daw ang pagkaaburido ko. Pero wala naman akong problema. Ganun ba? Pero hindi mo rin may tatanggi, Ivana. May lungkot sa mga mata mo. At palagi kang tahimik. At hindi mo maitatago yan sa amin. May mga bagay lang akong iniisip. Oh, kita mo na. Ang sabi mo, wala kang iniisip. Pero may iniisip ka pala. Yan ang mga dahilan kung bakit nalilito ka, Ivana. Kaya dapat iwaglit mo ang mga bagay na yan. Oo nga. Siguro nga, Marlon. Wala naman akong balak lumabas ngayon. Pero wala akong magawa. Hindi ko rin mahindian si Sir Artemio. Bakit niya inaya si Ivana na magpasyal? At ako pa ang pinapasama niya. Parang bata kung tratuhin niya si Ivana. Pero bakit parang hindi maluwag ang pakiramdam ko? Mas matanda si Ivana. Pero parang magkaedad lang kami kasi bata ang itsura niya. At bakit parang gusto rin niyang isama si Amar? Maaari namang isama si Amar. Dahil kung ano ang sasabihin ko, sumusunod naman. Pero ayokong abalahin ang anak ko. Hayaan ko lang na magpahinga kapag ganitong wala siyang pasok sa paaralan. Tama na nga ito. Lalabas na lang ako. Baka hinihintay na ako ni Ivana. Pasensya ka na, Riani. Naistorbo na kita. Kotse mo na nga ang gagamitin natin. Ikaw pa ang magdadrive. Wala yun, Ma'am Ivana. Sanay na kami ni Sir Artemio. Kung ano ang sasabihin niya, susunod kami. Ganun ba? Ang bait po talaga ni Sir Artemis sa amin, Ma'am Ivana. Nabanggit sa akin ni Artemis ang tungkol sa'yo. Nagustuhan ko talaga ang anak mo. Talaga po ba? Sabi kasi ni Sir Artemis, kung maaari, isasama ko raw si Amar. Pero may ginagawa kasi siya ngayon. Ganun ba? Ayoko naman pong pilitin. Baka kasi magalit. Kung hindi pa niya natatapos yung project nila sa paaralan. Ganun pala. Alam mo, ako na mismo ang nagsabi kay Artemis. Wala siyang dapat ipag-alala sa akin. Alam mo, natutuwa ako para sa iyo, Riani. Kasi may anak ka na at may malinaw kang direksyon sa buhay. Maraming salamat po, Ma'am Ivana. Pwede bang wag mo na akong tawaging ma'am? Ha? Mas matanda lang naman ako ng kaunti sa'yo, kaya ate na lang ang tawag mo sa akin. Parang magkapatid lang tayo, hindi ba? Sige po. Pero nakasanayan ko na kasi ang ma'am. Mas gusto ko talaga ang ate para mas magaan.
Sa katunayan, gusto rin daw ni Sir Artemis na tawagin ko siyang kuya. Kasi itinuturing daw niya akong kapatid. Pero parang ang hirap. Kaya sir pa rin ang tawag ko sa kanya. Hayaan mo na si Artemis. Basta ako, tawagin mo akong ate. Gusto kong ituring mo akong tunay na nakatatandang kapatid. Pwede ba yon, Riani? Natutuwa talaga si Ate Ivana sa mga bata. Gustong-gusto niyang panoorin yung mga naglalaro dito sa parke. Nilapitan pa niya yung batang nadapa. Kasi abala yung yaya nito sa cellphone. Ay, napatingin na siya sa akin. Kaya lalapitan ko na rin siya. Riani, hindi ka ba naiinitan? Hindi naman po ate. Ikaw baka pagod ka na. Hindi. Natutuwa lang ako sa mga bata. Ang cute po nila, no? Naalala ko tuloy yung anak ko. Dito ko rin siya madalas ipasyal noon. Ang swerte ng anak mo. Mahal na mahal mo siya, no? Siyempre naman. Siya ang pinakamahalaga sa akin. Pero may gusto lang sana akong itanong, Riani. Ano po yun? Personal. Sana hindi ka ma-offend. Sige po. Ano yun, Ate Ivana? Bakit? Parang hindi ko pa nakikita ang ama ni Amar. Nasaan na ba siya? Ha? Naku, huwag kang kabahan. Tanong lang naman. Kasi po, Sige. Kung ayaw mong pag-usapan, naiintindihan ko. Baka masyadong masakit para sa'yo. Babae rin naman ako, Riani. Alam ko kung gaano kahirap yan. ha? Anong ibig mong sabihin, ate? Nalulungkot ako, Riani. Totoo, parang hindi ko na kilala ang sarili ko. Ha? Talagang nalulungkot ako. Bakit po? Hindi ko rin alam. Gusto ko lang maunawaan kung bakit ganito ako. Kaya gusto kong magpakatotoo sa'yo ngayon. Walang itatago. Alam mo ba? Madalas akong managinip. Pero kakaiba. Parang totoo. Anong klaseng panaginip, ate? Na lagi kong kasama ang anak ko. Nararamdaman ko siya. Parang buhay, pero paggising ko, panaginip lang pala. Ha? Paano po yun? Kaya ko nga nasabi sa'yo, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Paulit-ulit kong napapanaginipan. Iisang imahe, iisang pakiramdam. Parang tinatawag ako ng nakaraan. Ay, ang lungkot naman. Kawawa naman si Ate Ivana. Pakiramdam ko may kulang sa buhay ko. Parang hindi ako buo. Kahit anong gawin ko. Hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko. Pero, paano mo hahanapin ang isang bagay na hindi mo alam kung ano? Yun na nga. Hindi ko alam.
Minsan, gusto ko na lang yakapin ang sarili ko. Kasi naaawa ako sa sarili ko. Hindi ko rin alam kung may taong makakaintindi sa ganitong kalungkutan. Ang tanging dalangin ko na lang ay sana dumating ang araw na malaman ko kung ano talaga ang nawala sa akin. Kawawa naman ako, Riani. Umiiyak na siya. Ate Ivana, Salamat, Riani. Kahit paano, gumana ang pakiramdam ko sa yakap mo. pagkalmahin mo ang loob mo, Ate Ivana. Maawa ang Diyos. Tutulungan ka niya. Siguro nga, mabuti pa siguro kung umuwi muna tayo. Nakakaramdam na ako ng pagod. Gusto ko lang magpahinga. Nalulunod ako. Nalulunod ako sa mga sinabi ni Ate Ivana. Totoo lahat ang mga binanggit niya. Walang halong pagkukunwari o pagpapanggap. Kahit sinabi niyang mga panaginip lang yon. Ramdam ko. Parang totoo ang mga iyon. Ay, kahit hindi ko pa naranasang maging ina, naramdaman ko ang sakit at pangungulila ng isang ina sa mga sinabi ni Ate Ivana. Parang may bahagi ang buhay niya o ng sarili niya na nawala. Isang anak na kung iisipin mo mabuti, ay, baka nga totoo. Diyos ko, bakit ganito? Parang tumitibok na mabilis ang puso ko. May anak ako, pero hindi ako nanganak. Samantalang may isang ina na nawalan ng anak. Oo, kami ni Ate Ivana. Pero, imposibleng si Amar ang nawawalang anak niya. Imposible. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo